So ayun na nga, welcome sa aming Cebu vlog. Namasyal kami dito ng June 2025. Kaya ito, share lang namin. Kung meron man ako hindi mabanggit, katulad ditong bridge na to, na Marcelo Fernan Bridge yata ng Cebu. Ayan oh. Haba rin eh. Welcome at samahan nyo kami sa aming pasyal. Ayun, syempre unang araw, pahinga lang kami pagkatapos ng dating namin ng umaga. At ayan, diretso na kami sa Carbon Market kasi alam niyo naman, gutom na kami. So hapunan, na pagtripan namin ni Mrs. na pumasyal dito sa Carbon Market at matikman ng iba't ibang pagkain, pero may pinupuntirya talaga kaming puntahan. Yun nga, sa palengke, at makikita nyo kung ano yun. Bata ko. Ayan, welcome sa barracks. Ito yung talaga namang andito yata ang lahat ng pwede mong piliin na kainan at inumin. May pa sound effects pa at yun, may mga lightings. May kainam naman. At ayun, medyo maraming tao rin. Kaya ikot-ikot muna, kakahanap ng makakain. At syempre si Mrs. busy sa kakapili. Yung kakaiba. Ayan. Madami silang mga seafoods dito. At panalo rin naman ang presyo. At sa lulutuin naman at luto na sa harapan mo, kaya maayos. Ayan oh. Diba? Pili ka lang, ready na yan. Ayun, seafood na. So umorder kami nitong seafood at panalo rin naman. Hindi ko alam kung 250 ba to 200, pero anyway, isang lalagyan na siya ng styro at may kasama rin na kung in-order na nilaga para mainit-init pa sabaw. Ayan, kain na. Hindi pala namin naipakita rito yung tuslob sa buwa. Yun ang aming talagang pinunta rito, nasa ibang vlog. Ayun, pumunta rin kami kinabukasan sa Cathedral of Cebu o Cebu Cathedral. Yun, medyo nire-repair, pero kailangan lang din maging mindful kasi bawal sa mga simbahan ang naka shorts at naka pantalon yung babae, kailangan nakapalda yan. So bawal ang naka shorts at bawal din ang naka sleeveless. So just keep in mind. Anyway, nakapasok din naman kami sa loob, pero bawal i-picturean at i-videoan yung simbahan. Pero importante sa amin, nabisita din namin yung simbahan, ang Cebu Cathedral. Kaya yan, video na lang muna sa labas. Pagkatapos namin sa cathedral, ayun, nag-grab kami, dumiretso kami dito sa Santo Niño at sa Magellan's Cross. Nag-aalala yata yung asawa ko, pero ito, bawal kasi ako pumasok, nag-shorts kasi ako at wala naman talaga akong dalang pantalon. Ayan, napakaganda. First time po namin pumasyal dito. Napakaganda ng lugar.
ayun, so naglakad-lakad muna kami galing doon sa may Magellan's Cross at nakita namin itong National Museum. Tawag nila rito ay Malacanang sa Cebu, Port of Cebu. Ayun, kaya actually museum yung loob niyan at aircon at napakaganda, pero bawal mag video sa loob, so picture lang ang ginawa namin. So kung hanggang saan man inabot tong video na to ay yun na yun, kasi nga bawal, pero napakaganda ng at libre, kaya pwede ka mamasyal talaga. Pagkatapos namin dun sa museum, labas kami, lakad-lakad ng konti at makikita mo naman dito ang Fort Santiago ng Cebu. Ayan o. Makikita mo pa lang sa walls, talagang pangmalakasan na nung panahon pa yan. Panahon pa yata ng Kastila, kaya historical. Yan, welcome to Fort San Pedro. Yan, napakalit nitong fortress na to, pero historical at syempre ay kasama na sa history ito ng Cebu. Ayan o. May bayad pa lang entrance dito. 20 pesos lang yan. So anyhow, makikita nyo naman kung gaano kaluma yung lugar. Mukhang nga siyang Fort Santiago din. Ayan. Ite. Sinasurvey nyo na eh? Ayun, nag-ikot-ikot lang kami dito, nag-picture at syempre parang na rin namamasyal sa park, kaya namnamin ang lugar. Kenny. Ayun, ikatlong araw, pumunta naman kami dito sa Sirao Garden. Actually, kumuha kami ng tour package ng isang araw. So, maganda naman. Medyo nakakahilo lang yung biyahe sa taas ng bundok kasi yung driver nagmamadali. Kasi nga naman, medyo masama rin yung panahon, pero walang tatalo sa ganda ng lugar na to. Para siyang Amsterdam daw ng Cebu, pero tingnan mo naman yung mga bulaklak niya. Anli, ganda. Enjoy.
Medyo hindi namin nakayanan yung dun sa may bandang kamay kasi medyo nakakailang, medyo mataas. So hindi kami fan ng ng matataas na lugar, pero anyway, enjoy naman kami sa view. Kita nyo yan? Paakyat pa lang, pinawisan na ako. Pero anyway, welcome sa Temple of Leia. Hindi ko malala kung 150 ba o 250 yung binayaran namin, pero parang alam ko 250. So, para sa 15 minutes o 20 minutes na pasyal dito, hindi ko alam kung worth it. Pero okay naman, maganda naman yung lugar. Pero again, pwede siya maging 100. Hindi ko alam ba't napakamahal. Ganda ng lugar. Makikita mo yung kabuuan ng Cebu. At eto, para ka nasa ibang bansa actually. At maraming tao. Enjoy nyo.
After ng Temple of Lea, bumaba naman kami dito sa Taoist Temple ng Cebu. Kaya ito, pasyal. Samahan nyo kami at ang ganda rin talaga ng mga makikita mo yung landscape ng city at syempre itong napakagandang mga temple design. Ayun, so pababa na ulit kami ng bundok. Actually, halos nasa baba na kami at didiretso kami mag-lunch. At hulaan nyo kung saan. Siyempre, sa House of Lechon ng Cebu. Ayan, walang tatalo. Actually, natikman talaga, masarap. At bago ka pumasok, meron ding gumagawa ng kanin sa puso dyan, sa bandang kanan. At syempre, nagpa-reserve na si Mrs. Ayan. At ayan, daming lechon. Ayan, panalo yung lechon ng House of Lechon na yan. Lechon Cebu, sarap. So syempre, at saka ito yata ang pinakamasarap na bibingka na tikman ko. Hindi ko alam kung anong recipe yan, pero napakasarap kasi yan ang in-order namin ng misis ko. At syempre, binidyo ko na rin to para makita natin kung paano nila ginagawa ang puso, kanin sa puso. Ayan, very accommodating naman ng lugar na to at syempre, kailangan mo ng umorder. Umorder kami ng lechon, umorder din ako ng lingkuan. Ayan, drinks namin. Hindi ko alam magkano binayaran ko, parang 800 yata o 900. Yan, yung lechon na yan, panalo yung balat na yan. At yung dinuguan, marami siya kasi puro dugo. Masarap yung lasa pero halos wala akong natikmang baboy. Ano lang siya, puro dugo. Pero masarap din naman yung lasa. Siyempre naman, after nung lunch, punta kami dito sa Heritage Park. Yan, kasama yan sa tour eh. Ang ganda nga naman ng park na to, pero pinapalibutan pala ito ng mga bahay. At nasa gitna siya ng residential area. Hindi na namin pinuntahan yung isang coffee shop dito na parang tago na sikat din, pero wala na kasing oras. Ayun, after that, dumiretso kami sa Magellan's Cross, pero kasi inikot na namin yung, so naglakad kami sa likod ng City Hall at kung pinunta namin tong Santo Niño na chapel na napakalaking Santo Niño sa taas ng chapel.
At syempre after that, diretso na kami papunta sa 10,000 Roses. Papuntang 10,000 Roses ay dumaan kami dito sa CCLEX o Cebu-Cordova Link Expressway. Halos 9 kilometers tong daanan na to, at talaga namang nung packet na kami medyo nailang ako kasi hindi ako ganun komportable sa mga matataas na lugar, pero na-enjoy naman namin at sa awa ng Diyos na video ko naman. So enjoy nyo na lang itong na-record ko na video, at napakataas ng bridge na to para lang mapasyalan yung 10,000 Roses. Welcome dito sa 10,000 Roses sa Cordova. Ayan, so enjoy nyo yung lugar at nag-enjoy naman kami, pero feeling ko mas maganda pumasyal dito sa gabi kasi sa gabi may effect yung roses na umiilaw, so mas maganda sana. Papunta rito sobrang traffic, kaya siguro nagmamadali din yung namin, yung tour guide at yung nagmamaneho. Pero maganda naman yung lugar at meron silang restaurant sa dulo, pwede ka rin mag-coffee. Yan. Anyway, salamat sa pagsama sa amin sa pamamasyal na ito at sana ay nag-enjoy naman kayo. Please subscribe at follow. Maraming salamat.